pro-Duterte, sila pro-BBM. At least nagtatapat. May nagsabi ba sa media na may bias kami? Pro-oligarch kami? Nalantad sila ngayon. Na yung kung ano sabihin ng amo nila, yun ang ibabalita. Oh, sa tingin nyo ba, pro-oligarko itong mga binunyag ni Cathy? Miss Cathy? Ako, hindi na ako sa detalye. Alam ko marami sa inyo napanood na yan. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na lang kay Maharlika. Kasi mahirap pa kung magdetalye pa niyan isa-isa eh. Pero grabe po yung mga revelasyon niya, no? Nagpapatotoo na meron talagang pulburon na tropang pulburon. Alam mo, pwede kang makipag-deal dito, pero hindi po yung wala ka namang sinasabi, hindi ka naman nagtatanong, no? Ganyan kayo. Wala ka namang sinasabi, basagan na sinasabi mo. Okay. Balik lang po tayo rito. Kaya po, meron talagang, hindi talaga nila ibabalita yan. Never sila magre-react yan. Kaya po, china-challenge natin yung media. No? Nasaan kayo? Hindi ba newsworthy ito? Tandaan po ninyo, yung presidente po, if, no? Siyempre, hindi naman tayo bang magpapasya kung tama na, sa tingin ko, no? 90% kumbinsido ko kay Miss Cathy, pero hindi tayo yan. May kanya-kanya tayong pananaw eh, kung kumbinsido kayo o hindi. Sa inyo na yun. Yun yung kagandahan ng social media eh. Yung tao nagpapasya kung ano ang tama. Binigay, ito talaga yung tunay na demokrasya. Ito talaga yung tunay na kalayaan sa social media. Pro-Duterte ka? Pwede ka manood ng mga pro-Duterte vlogger. Meron pang, kung pro-Duterte ka, pwede ka pang manood ng, may mga paksyon-paksyon pa yung mga Duterte vloggers. Mamimili ka pa sa mga Duterte vloggers. May mga iba-iba pang mga pananaw sa buhay. Ikaw, kayong viewers namin ang tunay na nagpapasya ngayon. Okay. Kaya, eto, yung pananahimik nyo, media, hindi po kayo natatakot, alam namin. Kay Duterte dapat, nalalantad kayo na meron kayong pinaglilingkurang interes. No? Lantad na lantad kayo. Yung maisog eh. Wala nagko-cover na media sa maisog eh. Parang ignore natin yan. Ipagpapalagay na tao dahil hindi natin binabalita. Itatago natin yan sa tao. Wala nagaganap na mga kilos protesta laban kay BBM. Marami po. Napapanood po yan ng mga pro-Duterte group. Napapanood din yan ng mga pro-BBM. Binabanatan nga nila yung mga maisog. Pati nga, marami pa nga vlogger nila, mas nanonood pa ng maisog kaysa sa amin. Katulad ko minsan di ko alam na may maisog. Napapalive ako. Yung mga vlogger nila, nakasubaybay pa sa maisog kasi itatapik nila. Okay. So, sa makatuwid, mga kapatid, una yan, napuna natin. Ikalawa natin napuna. Ito pong simbahan, no? Alam niyo yung simbahan? Panahon po ni Duterte, panahon talagang very active eh. No? Maya't maya kayo sa kahit po sa X, kahit po, ang dami niyo pong sinasabi. Kahit po kay President Marcos na then candidate Marcos, napakarami niyo pong sinasabi. Kayo yung simbahan, no? Tapos eto po, nalalantad po. Bakit tahimik po yung simbahan? Wala na po bang pare na merong kakayahan na mag-isip maliban sa ibababa sa kanila ng mga obispo? Alam ko, yung obispo, pag-uusapan nila yan, di ba?
Pero yung pangkaraniwang pare, wala po ba, malalantad din po ba kayo? Na kayo po ay hindi pwedeng makapag-isip ng outside ng inyong kaparian? Kasi grabe po itong revelasyon na to. Just imagine kung totoo talaga at marami pong naniniwala na totoo, no? Imagine yung pinaka-powerful na tao sa Pilipinas. Anytime pwedeng magkaroon ng digmaan dahil dyan sa tao na yan. Wala pala yung kaisipan niya pala ay posibleng clouded by this so-called drug use. Ako sa totoo lang, wala po akong alam dyan sa paggamit po niyan, pangmayaman po yan, yung pulburon. Never rin naman ako nakapag-try nung pangmahirap, yung S. Hindi pa namin kapanahunan yan. Siyempre, mga kabataan ka, di ba? O kaya nga, maganda yung paliwanag. Noon kasi, nagdududa ko. Mukhang okay naman. Mukhang okay naman si PBBM, di ba? Nung sinasabi ni PRRD yan sa unang maisog, nakanganga talaga ako eh. Nakatingala ako, eto lang si PRRD, ang lapit-lapit lang namin, nakanganga ako ganyan. Parang nasyasyak ako sa sinasabi ni PRRD at that time. No? Kaya lang maganda yung paliwanag eh. Kasi nakakita ko ng mga adik eh. Iba yung itsura, iba yung no? Dahil nga, sabi ni PRRD, yun yung pagkakaiba ng synthetic drugs. Yun nga, yung mga mga bato. Synthetic yan eh. Kaya ang daling ng utak, mapunta sa utak. Pero unlike dito sa mamahalin, kasi yan, organic. Galing po sa halaman. 'Di ba? From poppy seeds, etc. Tinatanim yan eh. Kaya parang MJ din na galing din sa halaman. Kaya medyo hindi nakakasira ng utak. Pero sa matagalan, yung kumbaga unlike sa parang irreversible eh. Pag synthetic yung ginagamit mo, irreversible yung epekto. Kahit tumigil ka na, talagang nariyan na eh. Pero kahit po natural yan, kung lagi kang gumagamit. Tapos ngayon mo iisipin, no? Ano yung mga ginagawa talaga nila, no? Saktong-sakto eh. Yung lahat ng mga sa paliwanag po nung ni Miss Cathy, yung lahat ng pinagtatakhan ko na sinasabi ko, napakahina ba talaga ng mga PR nitong nasa gobyerno na bakit titirahin nyo yung Duterte, alam naman ninyo na very popular yung Duterte. Alam ninyo na babalik yan sa inyo pag wala kayong ginawa kundi banatan. Yung pala yung sinasabi ni Miss Cathy, no? Hindi importante sa kanila yung Ang importante sa kanila yung maharas ka, mabawian ka, di ba? Yun yung importante. Kaya sabi ko, tugman-tugma. Kaya non-stop yung atake nila kay BP Sara, hindi lang po political eh. Epekto rin nung ginagawa nila, yung tropa pala nila. Hindi lang po siya simpleng simpleng sisiraan natin si BP Sara dahil malaking-malaki yung chance. Ganun tayo lahat noon, no? Wawasakin nila yung Duterte para magkaroon ng chance yung hindi lang pala ganun, no? Talagang sa sinabi ni Miss Cathy sa kanya, yung mga ginawa sa kanya na harassment, pwede pala talaga yun. Na simpleng harassment lang. Okay. So, sa madaling sabi, mga kapatid, eto na ngayon, no, nahaharap tayo niyan. Pati mga vloggers din.
tinignan ko rin yung dalawang pangunahing vlogger nila, yung laging kinukut ng mga pangkaraniwang vlogger, si Mike Abe at si Coach Jarrett. Wala rin pong ano wala rin po silang dehin bokikirin dito kay Miss Cathy. No? Wala silang parang ignore natin yan or naghihintay sila ng ano yung gagawin. Yun yung pagkakaiba ng mga independent vloggers. Independent mag-isip. Pucha, kapapakinig pa lang. Ganito po mag-isip yung mga independent vloggers. Kapapakinig mo pa lang. Pucha, pwede mo na kagad, may reaction na kagad kami, di ba? Mapakontra yan, mapataliwas yan, o mapasang-ayon sa paniniwala namin yan, makakapag-react kami. Di ba? Pero yung mga vlogger na wala talagang kakayahan, imposibleng hindi nila napanood pa yan. Maghihintay pa yan ng order, paano atake. Kita nyo, paglabas niyan, pare-pareho ng atake yan. Hintayin nyo lang kung paano nila atake yung kati-kati na yan. Okay. So, ito, tingin ko, yung una natin nakita na posible nilang ginawa o gagawin, yun nga, no, yung patampukin yung kaso kay Maharlika. Kasi ngayon yung ngayon sinampay. Tapos lahat na sila, meron ng, ayan, may kaso na naman. Hindi na makakalusot si Maharlika. Yung mga maliliit na vlogger, tinitignan ko, ganun na yung mga pamagat. Patatampukin nila yung nakinasuhan si Maharlika para yung talagang huwag kayo maniwala dito sa tao na to. No? Itong tao na to ay hindi ka panipaniwala. Ang problema, kahit masira nyo si Maharlika, ano lang siya yung kumbaga medium lang nung expose ni Cathy. Hindi nyo naman nasisiraan pa yung Cathy, si Miss Cathy. Si Maharlika lang sinisira nyo. Kung sakali mang masira ninyo. Pero yung Cathy, ginamit niya lang na medium si Maharlika para mailantad niya sa mas marami agad. Di ba? Si Miss Cathy binag na yung bida eh. Kumbaga, tapos si Maharlika, nakapag-establish na rin siya kahit papano kasi sa pagmamayat mayan yung banat kay Maharlika, nakapag-establish na rin siya na natural lang na ganyan ang gagawin nyo, sisirain nyo si Maharlika. Di ba? Yan yung magiging reaction nyo. Okay. Anyways, bakit ako, ano yung kinaso niya, ni PCSO, no? Ito po yung kinaso niya, at saka yung katwiran niya, bakit nagkaso. Saan po nagkaso? Nagkaso po siya sa US Court, no? Ayan. Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Mel Robles has filed defamation charges against vlogger Claire. Okay. Contreras, also known as Maharlika, in a U.S. court. Robles stated that he and his wife filed charges of defamation per se, and invasion of privacy against Contreras before the Central District Court of California. This action was taken due to what they describe as a daily barrage of vicious, unjustifiable, and blatantly false online attacks on her YouTube channel, Boljak TV. Okay. So, dapat po ba nagpa-file ng kaso ang mga government official? Ako may karapatan naman. Wala naman pong nagsasabi na walang karapatan. Basta mamamayang Pilipino, kung sa tingin mo na agrabyado ka, may karapatan ka po mag-file. Pero, eto po kung ang ikakaso mo naman sa kanya ay paninirang puri at ikaw ay government official, para ka lang si Kiko Pangilinan, di ba? File ng kaso, meron ka namang means para sagutin. Alam niyo yun? Eto, sinasabi ko to kasi nakita ko to
nakita ko to kay Pangulong Duterte. Lahat na po ng paninira kay Pangulong Duterte, ginawa na, sinabi na, sinulat na. Lahat ng media, lahat ng mga reporter, sabi nga sa inyo, miski si Boris Gorgonya na halatang-halatang kaperasito lang ang utak. Kung banatan si Duterte ng harap-harapan, sino po ang susunod na mayor na itutumba? Alam niyo ang ginagawa ni Pangulong Duterte? Model, no? Maging maging modelo ng paano maghahandle yung isang public official ng mga paninirang puri. Di ba? Hindi, ipakita mo na naninirang puri lang. Lahat ng means nasa inyo sa government. Alam nyo, private na tao, siraan nyo. Natural, dapat niya. Lalo na kung negosyante. Diba? Kasi nakasalalay sa reputasyon. Lalo na kung negosyante yung tao. Nakasalalay dyan yung kanyang ikabubuhay sa kanyang reputasyon. Pero po, kung kayo po ay government official, katulad po ni Mel Robles, at kayo'y sinisiraan, magpatawag lang kayo ng press conference, sagutin nyo yun, o kung hindi man, mag-tweet kayo, o kakagatin po yan ng mga media. Ikaw pa, napakalakas mo naman, yun nga pagpapile mo ng reklamo, inano lahat ng media, yan ang balita ngayon. Nakukuha nyo, pwede pong, sige, ito ang i-cover natin. Wag yung sinabi ni Cathy Binag, mahirap pabulaanan yan. I-cover natin to. Itong filing, para patatampukin natin na hindi katiwa-tiwala yan. Kaso hindi naman po galing kay Maharlika yung mga sinasabi ni Cathy Binag. Alam po ng nakapanood na hindi yan galing kay Maharlika. Kusa niya yan. Nasaksiyan. Meron po bang karapatan yung mga pangkaraniwang mga government officials, lalo na po yung mga matataas na ang lalabas po kasi, pag mataas po kayong opisyal ng gobyerno, di ba? Pag mataas kayo yung panunungkulan nyo, katulad niyan, general manager ka ng PCSO, parang lalabas po na hindi nyo kami pwedeng walang freedom of speech pag kami binanatan nyo. Kakasuhan namin kayo. Yun yung gusto pinalalabas niyo. Samantalang si Pangulong Duterte, 6 na taon na tinira yan. Pero pag pinagsalitaan niya yung mga tao na tumitira sa kanya, di mas nakakaya. Kita nyo bakit defamation ang sinampan nyo? Ako, hindi ako abogado, pero marunong tayo sa politika. Kung nahihiya kayo sa pinagsasabi ni Maharlika laban sa inyo, hindi ba mas karapat dapat na ilinaw nyo sa tao na si Maharlika ay nagsisinungaling laban sa inyo? Nariyan po yung media. Pwede nyo sabihin, tuwan-tuwa lang yung media pag sinabi nyo si Maharlika, walang katotohanan yung sinasabi niyan. Kita nyo naman. Mas kung siniraan kayo sa publiko, ipagtanggol nyo yung sarili nyo sa publiko, tapos,